May kakilala ka ba na halos bawat salita ay may doble kahulugan? Yung tipong kahit simpleng usapan tungkol sa pagkain, trabaho, o panahon, bigla na lang may bastos na biro. At ang tanong, biruan lang ba talaga iyon, o pwede na bang umabot sa kaso? Pag-usapan natin. Maraming tao ang mahilig magbiro ng medyo bastos. Para sa ilan, nakakatawa ito. Para naman sa iba, nakakailang, nakakahiya, at minsan nakakasakit pa ng damdamin. Ayon sa mga pag-aaral sa sikolohiya, may iba't ibang dahilan kung bakit may mga taong madalas magbiro ng bastos. Ang iba ay naghahanap lamang ng atensyon. Ang iba naman ay gusto lang magpatawa. May ilan ding ginagamit ang biro para magpahiwatig ng interes sa isang tao nang hindi diretsahang nagsasabi. Pero hindi lahat ng bastos na biro ay inosente. May mga pagkakataon na ginagamit ito para mang-asar, manghiya, o subukang lampasan ang personal na hangganan ng ibang tao. Isipin mo ito. Kung minsan kang nagbiro at nagtawanan ang lahat, malamang ay simpleng biruan lang iyon. Pero kung araw-araw mo nang ginagawa, paulit-ulit, at halatang hindi na komportable ang kausap mo, ibang usapan na iyon. Parang kapitbahay mong araw-araw nagpapatugtog ng videoke. Noong una, masaya. Pero pag alas 12 na ng gabi at kumakanta pa rin ang parehong kanta, baka gusto mo nang magsampa ng reklamo. Sa Pilipinas, may batas na tinatawag na Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Sa ilalim ng batas na ito, maaaring magkaroon ng pananagutan ang isang tao kung ang kanyang mga salita, biro, o komento ay may sexual na nilalaman at nagdudulot na ng takot, pagkailang, o panghaharas sa iba. Hindi sapat na depensa ang linyang. Nagbibiro lang naman ako. Dahil sa batas, mahalaga rin kung paano ito tinanggap ng taong pinatutungkulan. Kung paulit-ulit ang bastos na biro, lalo na kung may malisyosong kahulugan, maaari itong ituring na harassment depende sa sitwasyon at ebidensya. Kaya bago magbitiw ng biro, magandang isipin muna kung matatawa ba talaga ang kausap o mapapailing na lang siya sa inis. Tandaan, may malaking pagkakaiba ang pagiging nakakatawa at pagiging bastos. Ang totoong magaling magpatawa ay hindi kailangang mang-insulto o magpakawala ng malaswang biro para lang makakuha ng tawa. Ano ang tingin ninyo? May kakilala ba kayong tao na bawat pangungusap ay parang may kasamang bastos na punchline? Ibahagi ang inyong opinion sa comments. At kung gusto ninyo ng mga video tungkol sa batas, karapatan, at mga isyong dapat malaman ng bawat Pilipino, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang page na ito. Mag-subscribe o mag-follow para sa higit pang tutorial tungkol dito.